Good evening, Ma'am Gemma. I am Herman B. Esteban Jr., Bachelor of Elementary Education. This is what I've learned in Chapter 3 and Chapter 4. In Chapter 3, I've learned that the selected indigenous science and the technologies. Ang indigenous science ay ang mga product na binuo ng indigenous knowledge through life experience. While ang indigenous technologies naman po ay ito yung mga products na nabuo ng research sa indigenous science. And sa indigenous science naman po, ito yung parang example niya sa weather po. Through observation lang po sa mga animal is malalaman na natin yung mga weather and seasons. And sa herbal medicines din. And traditional health practices. Dati pa ay meron na tayong mga medical plants. And for food preservation naman po, like drying, smoking, freezing, salting, at marami pang iba. And sa indigenous technology naman po, like yoyo ni Pedro Flores. Ang yoyo niya na may 2 disc and may string na nakarap in axle. And yung fish sauce din po ni Roberta David Javier, or yung patis, yung banana ketchup ni Maria Orosa Ilagan, at yung 16-bit microchip po ni Diosdado Manataw, kung saan na-improve yung ating mga computer performance. Dito naman po sa chapter 4, I've learned that Sir Martin Heidegger, pinanganak noong September 26, 1889 in Meeskirch in Southwest Germany sa isang Catholic family. Si Sir Heidegger ay isa sa mga sikat na philosophers noong 20th century. At ang technology ay may malaking parte sa kanyang mga gawa. At sabi niya na ang technology ang susi para maintindihan natin yung era natin ngayon, which is yun nga po, nandito na tayo sa modern era. And Sir Heidegger work on philosophy ay nakapokus lang po siya sa ontology, or the study of being, or sa German naman po tinatawag na the Sein. And technology as a way of revealing, sinabi ni Sir Heidegger na what is correct leads to what is true, o kung ano ang tama ay siyang maglilid o mangunguna sa totoo.